Napalagay ko kung buhay ang tatay mo, baka nagalit, baka kinonyatan ka. Sapul na sapul kayo doon sa mga batikos ng mga influencers. Hindi ba sabi mo, nung isang interview mo, to all the vloggers, galingan nyo pa. Hinalingan pa namin. Putang ina, kailangan patunayan mo na meron talagang pogo vloggers at saka narco vloggers. Kasi importante sa kanya yun, yung kinikita ng mga vloggers. Tayo na. Wag mong isipin yung kinikita ng vloggers, pinaghihirapan ng vlogger yan. Ang isipin mo kung paano mo itatago yung mga kinikita ninyo. You are all replaceable. Hindi po kayo irreplaceable. Hindi kayo espesyal na hindi nagagana distrito nyo kung wala kayo. Opinion ko yun eh. Kung ayaw mo sa opinion ko, lumayas ka sa channel ko. Kung ayaw mo sa opinion ko, wag ka manood sa akin. I-block mo ko, simple. Putang ina, galit nga kami sa drug lord eh. Meron nga balita yung kapatid mo involved sa drugs eh. Tapos tatawagin mo yung mga vloggers, narco vloggers. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... okay. It's, there's a... 5,000 pesos. Hindi, bakong bangang. Alright, welcome back mga kabitaan. Magandang buhay. Kamusta? Kamusta ho ang lahat? At happy weekend pa rin kasi nga bukas na pala tawag nito. Ano bang araw? Ano bang araw ngayon? Parang nakalimutan ko na yung araw ngayon Okay, so araw ho ngayong Biyernes. So baka mahuli ho yung pag-upload natin dito kasi may pagkatapos ho ng ating recording natin, aalis agad tayo, no? Baka mahuli ho tayo sa pag-upload. Well, anyways, tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga kabalitaan sa ating pagbibigay ho ng mga komprehensibo, totoo, kapanipaniwalang mga reaction video na ating mapapanood ho sa mga kasama nating mga social media outlets kung saan ay atin ring re-reactionan mga kabalitaan. At yun po, no? Yung pagpapalabas nga po pala natin sa yung dyan sa HUAD committee hearing, yung mga aktibong representatives at yung mga district representatives. So marami hong nakikiusap sa atin na sana hindi na lang daw natin ipapalabas kasi para bagang pinopromote natin sila mga kabalitaan. At mga ilang araw at linggo na rin natin nababasa yung mga comment nila. At yun nga ay parang napagtanto natin na kailangan din natin na pakikinggan itong mga concern kasi nga para naman at least maiba na naman tayo kasi kaya nga po ipinalabas natin itong mga individual na nababanggit natin dahil nga po sa unang request ng karamihan sa mga nakaraan pa hong vlog natin mga kabalitaan. So ngayon mas medyo dumami na ang nag-request na wag nyo na ipalabas na lang yung mga senatorial slate ng PDP Laban. Ayun po, gagawin ho natin yan para ho sa ikakasaya ho ng ating mga subscribers, mga supporters ng mga DDS natin mga kabalitaan. So sa video ito, hindi nyo po ito mapapanood na simula ho sa araw na ito, sa buwan na ito mga kabalitaan. Siguro enough na siguro yung mga nakarang buwan na pinapakita ho natin sila at kayo na pong bahala. Huwag nyo kalimutan yung mga pangalan ho nila na huwag nyo isama sa inyong mga balota. Sinasabi ko sa inyo at hindi ko kayo dinidiktahan na pinipilit. Kumbaga, sinasabi ko lang na nasa sa inyo na ho yan. Pero kung ako ay hindi ko ho isasama sa balota ho natin mga kabalitaan. Kaya nga po ay tutungo na ho tayo, dire-diretso isang paksa lang ho natin kasi nga itong si Boss Dada, ang isa sa ina-idolize ho nating vloggers, isa sa mga vloggers, ay talagang bumanat na naman ho nito kay Ace Barbers. At talagang lalaki sa lalaki yung labanan dito ho mga kabalitaan. Dahil nga po sa panawagan at kanilang gagawin na pagdinig dyan para sa mga DDS vloggers na nagpapalabas ng fake news. Ano kayang fake news na yan mga kabalitaan?
Sa Singapore, alam niyo po, matagal ho tayo sa Singapore. Talagang wala hong mailalabas na mga balibalitang pangyayari sa loob ng Singapore sa mga media ho nila dyan, mga kabalitaan. Kaya ang dami hong mga investors. Yun po, kung talagang kasi makikita natin maganda naman yung gobyerno ho nila doon, yung mga pamamalakad ng gobyerno nila ay talagang progresibo, mas dati yung Singapore ay bahagi lamang ho yan ng bansang Malaysia. Mas angat pa ngayon yung Singapore kaysa sa bansang Malaysia, mga kabalitaan. Dahil nga po ay less corruption ho sila diyan. Pag pumunta ho kayo ng Singapore, maglalakad kayo 10 oras ng gabi, magsa-cellphone kayo, magta-tablet kayo, wala hong gagalaw ho sa inyo diyan, mga kabalitaan. Out. At saka napapalibutan ho tayo diyan sa Singapore ng mga CCTV camera, mga kabalitaan. Kaya kahit sino pa man ang gagawa ng kalukuhan, sigurado ho, titigo ko dahil sa kanilang batas diyan. Yan po ay maganda rin. Kasi hangarin ng gobyerno na mapapaganda yung bansa. Kung mangyayari naman ho sa ating bansa ho yan, na talagang bubusalan yung mga bibig ng mga vloggers na nagpapalabas lang ho ng kanilang hinaing sentimiento, maganda ho sana kung yung gobyerno ay talagang ganun din, sama parang kaparihan ng gobyerno sa bansang Singapore, mga kabalitan. Ang problema, may mga lapses may mga butas, kaya medyo may halong galit na rin, may halong pamimersonal na rin, at hindi ho maiiwasan ho yan dahil sila po ay nasa kapangyarihan. At malamang marami talagang makukulong na mga vloggers, lalo na pagkakampini ng mga DDS. Mapupuno ho talaga yung detention cell nila. Tawag ba nila yun, detention cell? Magiging kulungan ng mga ano ho yan, ng mga manok. Magiging sardinas o mga kabalitaan kasi ang daming DDS vloggers . So ngayon po ay talagang inalmahan itong gustong mangyari ni Barbers dyan sa kamera ni Boss Dada, mga kabalitaan. So para ho maintindihan ho natin lahat, wala na ho tayong pasakalye pa at ito, didiretso na ho tayo. Makikinig tayo, sabay-sabay ho tayong makikinig sa kanyang komento patungkol ho dito kay Congressman Ace Barbers, mga kabalitaan. The year with the bang. So ito po yung interview ni Ted Filon kay Barbers patungkol di umano sa mga nagreklamo daw sa kanilang tanggapan na mga biktima daw ng fake news. Putang ina niyan. Dito pa lang nagsisinungaling na, umpisa pa lang nagsisinungaling na . Nung una, sinasabi niya na mayroong nagrereklamo sa kanila. Pero dito sa interview na to, makikita mo na puro siya reklamo. May nagreklamo ba talaga sa inyo o kayo-kayo yung nagrereklamo? Dahil sapul na sapul kayo sa mga content ng mga vloggers. Ginawa nyo yan . Barbers, wala namang pakisayo tao . Walang pakisayo tao kahit na hindi ka na manalo, kahit mawala ka sa mundo, mag-migrate ka sa ibang bansa, walang pakisayo tao. Hindi ka naman importante, hindi ka ginawang DILG Secretary ni Bongbong Marcos sa kabila ng pagpapasikat mo . Napalagay ko kung buhay ang tatay mo, baka nagalit, baka kinonyatan ka nun . Napakagaling ng tatay mo. Noong panahon, tandang-tanda ko pa yan. Napakahusay na pinuno ng tatay mo. Tapos ito lang ginagawa mo. Dahil lang, sapul na sapul kayo doon sa mga batikos ng mga influencers. Hindi ba sabi mo, nung isang interview mo, to all the vloggers, galingan nyo pa. Ginalingan pa namin. Nung ginalingan namin, nung sinita namin kayo, tatawagin nyo biglang narco-vloggers? Pogo-vloggers? Alam niyo ibig sabihin ng narco-vloggers? Ibig sabihin, punupunduhan tayo ng mga drug lords. Na yung mga vloggers na bumabatikos sa kanila, pinupondohan daw ng mga drug lords. Yung mga vloggers na bumabatikos sa Quadcom, pinupondohan daw ng Pogo. Putang ina, kailangan patunayan mo na meron talagang Pogo vloggers at saka narco vloggers.
Oo. So ngayon, ang unang-unang gagawin nito, sisilipin kung saan nanggagaling yung mga kinikita ng mga vloggers. Kasi importante sa kanya yun, yung kinikita ng mga vloggers. Tayo na. Wag mong isipin yung kinikita ng vloggers, pinaghihirapan ng vlogger yan. Ang isipin mo kung paano mo itatago yung mga kinikita ninyo. Dahil sigurado ko, mas malaki yung kinikita ninyo kaysa sa kinikita ng mga vloggers. Meron po tayong batas. Merong libel sa Pilipinas. Although dinidecriminalize na yan, pero meron po tayong libel. Marami na pong mga batas in place. Kung sa tingin mo, ikaw, bilang isang pribadong tao, siniraan ka ng isang tao, pwede mo siyang idemanda. Ang problema kasi, iba ang sitwasyon kapag ikaw ay halal ng taong bayan. Kasi kapag halal ka ng taong bayan, you are subject to scrutiny, either criticism or constructive criticism. You are, kumbaga nakabukas ka dyan, open ka dyan. Why? Because you promise to be the voice. Nangako ka na maging boses ng mga constituents mo. Therefore, if you are serving as a voice, representative ng constituents mo, then you should listen to your constituents. Yung constituents mo po, sinasabi ayaw nila yung ginagawa mo. Instead of tawagin mo silang criticisms, instead of tawagin mo silang ganun kung ano-anong itawag mo sa kanila, why not you address yung kanilang sentimiento, sir? If they say, I didn't like the way you investigate sa Quadcom. Si PRRD, ang galing-galing ng war on drugs niya. Naubos ang droga sa amin. Tapos pinagtatanggol mo pa yung war on drugs niya noon. Bakit ngayon hindi na? Yun, sir, ang dapat na sinasagot mo. Hindi yung, kapag hindi pabor sa'yo, fake news na yun. Kapag sinita ka, slander na yun. Pwede po kayong murahin. Pwede nyo nga rin kaming murahin, magmurahan tayo. Pero yung mag-iimbestiga ka dahil negatibo yung mga umiikot-ikot na statement sa social media, isipin nyo muna bakit negatibo. Baka negatibo kasi yung ginagawa ninyo. Baka palpak po kasi yung ginagawa ninyo, kaya negatibo. Yung comment ng mga tao sa inyo, tingnan nyo dito sa comment section. Congressman Barbers. Tingnan nyo yung comment section. Tinuturuan ba namin sila na mag-comment na ganyan? Besides, mas marami pong views yung nagtatanggol sa'yo. Alam mo kung bakit maraming views yung nagtatanggol sa'yo? Kaya ka nga nandiyan dyan sa side na yan. Bukod sa baka kumikita na kayo dyan sa side na yan, marami pang nagtatanggol sa inyo ng mga zombie. Marami pang nagtatanggol sa iyo ng mga loyalista. Marami nagtatanggol sa iyo ng mga dilawan tae. Kasi nga galit na galit yan sa mga Duterte. At para makuha mo yung simpatsya ng dilaw at ng pula ngayon, magalit ka sa Duterte. Yan nga style eh. Sabi ko nga sa iyo, kung gusto ko lang ng pera, yumaman, subscriber, nag-BBM na ako. Considered na BBM side kayo, sir eh. So definitely, kung maraming mga nagbututuligsa sa inyo, marami ring mga nagtatanggol sa iyo. Yun lang ang problema. Bobo yung mga nagtatanggol sa iyo at ang tatalino ng mga nagki-criticize sa iyo. Nandiyan si Banat Bay. Nandiyan sila Trixie Cruz Angeles, sila MJ Kiambao. Nandiyan sila Sas Rogando Sasot. Nandiyan sila Crisette Chu. Yan yung mga ang tatalino ng mga yan. Tio Moreno, kapag ka naglagay yan ng kanilang mga post sa social media with matching evidence,
O tinan nyo ngayon yung ebidensya na si Erwin Tulfo, hindi nandugas ng kanyang citizenship sa Amerika. Dapat bilang isang congressman, tuligsain mo yan. Mantakin mo, isa sa hanay ninyo, mandurugas. Tangina, pag sinabi namin na puros kayo mga kriminal dyan, magagalit ka. Nandiyan dyan si Franz Castro na convicted child abuser. Nandiyan dyan yung Paduano na sinasabi na ng mga dati niyang kasamahan sa kaliwa na mamamatay tao. Nandiyan dyan si sino pa ba yung mga may mga kaso dyan? May mga kaso sa ombudsman, nandiyan dyan. Ayaw nyo na kinikriticize kayo, ayaw nyo na ginajudge kayo, pero grabe kayo makapang-judge. Anong tawag mo sa mga vloggers na hindi umaayon sa'yo? Narco-vloggers? Narco? So yung mga vloggers na yun, so halimbawa, si Banat Pai, nagsabi na hindi siya masaya sa'yo, binabayaran na kagad si Banat Pai ng ng mga drug lords. Putang ina, galit nga kami sa drug lord eh. Meron nga balita yung kapatid mo involved sa drugs eh. Tapos tatawagin mo yung mga vloggers, narco-vloggers. Mahiya ka sa sarili mo, sir. Pogo vloggers, binabayaran ng Pogo. Sino ba sa mga vlogger nagtatanggol sa Pogo? Di ba? Walang due talaga, sabi ko nga baluktot ang pananaw neto ni Barbers pagdating dito sa pagpapahayag ng malayang pagpapahayag, freedom of expression. Sabi niya, hindi daw yan absolute. Siguro kung private na tao ka, hindi. Government official ka. You are considered as worker for the people. Nagtatrabaho ka para sa mga Pilipino. Nagtatrabaho ka para sa mga sino bang amo mo? Ang amo mo Pilipino. So pag sinabi ng amo mo, I don't like your the way you're working, address mo 'yun. Kung ako boss mo sa kumpanya, sinabi ko na ayoko nitong report mo, baguhin mo. Magagalit ka sa akin, putang ina, sisisanting kita. Replaceable kayo. Kayong mga politiko, kahit sino, pwedeng maging politiko. Barbers, dyan sa lugar mo, taga-saan ba to si Barbers? Surigao? Dyan sa Surigao, kung taga-Surigao ka, pwede kang palitan ng kahit sino dyan. Si Bongbong Marcos, kahit sino pwede siyang palitan. Si Mayor, kahit sino pwede siyang palitan. You are all replaceable. Hindi po kayo irreplaceable. Hindi kayo espesyal na hindi nagagana distrito nyo kung wala kayo. Hindi kayo espesyal na hindi nagagana ang Malacanang kung wala na si Bongbong. Kaya nga may eleksyon eh. Gumagana Pilipinas kahit palit-palitan kayo, ibig sabihin, hindi kayo importante. Pinapasweldo kayo ng tao. Gumagawa kayo ng batas para sa tao. Pag yung mga amo ninyo hindi gusto trabaho nyo, i-address nyo. Saan ka makakita? Hindi po kayo boss. Hindi po kayo hinalal dahil mga hari kayo sa Pilipinas. Hinalal kayo para makatulong kayo sa mga Pilipino. Hindi nga kayo nakakatulong. Nagagalit nga yung mga Pilipino. Ipapatawag mo dyan? I-address mo. Anong ayaw nyo sa akin? Dati, pinagtatanggol ko war on drugs ni PRD, ngayon hindi na. Tinatanong ko bakit? Wala kang masabi. O halimbawa, may sinasabi kang fake news. Yung kapatid mo na sinasabi nilang drug lord. Francisco Mendez, salamat kaayo. Halimbawa, sinasabi drug lord yung kapatid mo. Di pabulaanan mo. Kumuha ka ng mic. Magpa-interview ka sa mga media na kaibigan mo. Sabihin mo, hindi totoo yun. Yung sinasabing kumakalat na sasakyan ko yung nahuli, na dinadrive ng kapatid ko, na may nahuling kontrabando, hindi totoo yun. Ganunin mo. Sabihin mo, hindi totoo. Kung merong mga sinasabi sa'yo, sabi ng mga kumakalat ngayon sa social media na ganito daw, sorry kung yan ang yun na nararamdaman nyo,
Pero ito po yung gusto kong ipaintindi sa inyo. Ganun! Hindi yung walang yan, magpapatawag kayo ng Senate inquiry. Para ano, takutin yung mga vloggers na magpikit mata na lang sa mga pagkakamali ninyo? Mali yun, sir. Porket ba sir wala kaming franchise na pwede mong gamiting pang hostage para makontrol mo yung mga lalabas na mga content namin? Baka naman sa susunod niyan, lahat ng vlogger gusto nyo iparehistro na din. Baka yan yung batas na susunod na gusto nyo gawin. Lahat ng vlogger, political vloggers, kailangan rehistrado na sa gobyerno. Hindi na sila pwedeng mag-political vlog kapag hindi rehistrado. Tangina, mali yun. Baka yun ay susunod na gusto niyo ipagawa. Kasi kaya nyong kontrolin yung mga media eh. Pagka hindi kayo sumunod sa amin, pag nagbalita kayo ng pangit sa Quadcom, sa Congress, sa Senate, sa Malacanang, revoke ang mga lisensya nyo. Revoke ang mga franchise nyo. Ano? Pwede nyong takutin yung media na ganyan. Kaya yung mga media ngayon parang mga tanga. Hindi na nagbabalita ng tama. Ang daming pinagsasabi ni Inday Sara sa yung Zoom meeting niya na si Lisa Marcos daw namimigay ng pera ng gobyerno, di naman taga-gobyerno. Na si Martin Romualdez ganito, na si ganito, ganyan. Hindi nyo nga yung pinapansin eh. Tapos bibigyan nyo ng pansin yung mga vloggers na bumabati ko sa inyo. Sasabihin nyo, narco-vloggers. Sasabihin nyo, pogo-vloggers. Sasabihin ninyo, fake news peddlers. Paano mo masasabi na fake news ang isang balita? Eh kung yung balitang binabalita namin sa channel namin galing sa TV. Si Banat Bay, sinampahan ng kaso ng libel ni Saldico. Anong ginawa ni Banat Bay? Ibinalita lang niya yung sinasabi ni Villanueva. Si Villanueva nagsasabi na nagnakaw siya eh. Ibinalita lang ni Banat Bay yun. Inilabas ng TV5 yun. GMA7, UNTV. Pero ang may demanda, si Banat Bay lang. Bakit? O kasi nga, si Banat Bay, idiniin niya ng idiniin. Anong sabi ni ano doon? Anong sabi ni Villanueva, Senator Villanueva doon sa video niya? Na si Zaldico daw ganito, ganyan. Na yung mga laptop scam diyan sa ano, or yung laptop issue diyan sa DepEd, ganito, ganyan. Hindi ba ang nagsalita doon si ano? Ang nagsalita doon si Villanueva. Ba't hindi si Villanueva ang sinampa niya ng kaso? Bakit si Banat Bay? Eh hindi naman si Banat Bay gumawa ng balita na yun. Namatay na tuloy yung ilaw ko. Puno na ba tong laptop ko? Wait lang ah. Ayusin ko lang yung ilaw ko. Grabe. Talagang lalaki sa lalaking tumira itong si si while waiting ho tayo. Ayan na, maliwanag na ulit. Okay. Dito na, bumalik na. Sige. Pakinggan muna natin ito Di ba sino may demanda? Si Banat Bay. Thank you very much. Leo Okada. Baka kami rin mag-rally idamay ni Makoy. Malamang sa malamang. Bawal na nga lahat eh. Hindi kasi nila, kayang-kayanan lang kasi nila yung mga maliliit na katulad namin. O ba't din dinimanda ni Zaldico si Villanueva? Si Villanueva nagkalat ng mga balita na yon. Ibinalita lang ni Banat Bay using the news of TV5. Tapos si Banat Bay, fake news? O yan yun. So sir, sino magsasabi na fake news yung galing sa balita? Ayan ako. Ano ba binabalita ko? Galing kay Ted Filon. Kung ano yung sinasabi ni Ted Filon, nire-reactionan ko lang. Kung ano yung binabalita ni Ted Filon, nire-reactionan ko lang. Anong fake news dun? Nagre-react ka nga. So pati pagbibigay ng reaction, bawal na. May nakita ako sa Facebook. Ano naman yun? Nirelease naman ng isang panagkakatiwalaan na page. Diniscuss ko dito. Opinion ko dito sa kumakalat na picture na to. Opinion ko dito sa kumakalat na sulat na to. Anong fake news doon? Nagbigay ka ng opinion. Opinion ko yun eh. Kung ayaw mo sa opinion ko, lumayas ka sa channel ko. Kung ayaw mo sa opinion ko, wag ka manood sa akin. I-block mo ko. Simple.
Pero wag mong impluwensyahan yung mga tao na gustong manood ng sinasabi ko. Kasi karapatan nila yan para pumili ng kung sino yung panonoorin nila sa social media. Hindi naman kami ang source ng balita. Ang main source ng balita namin, Facebook, media, TV5, ABS-CBN, and so on and so forth. Di ba? O ano masama dun? O halimbawa, katulad nga sinasabi ko nga sa iyo, di ba? Noong kumalat na yung kapatid mo daw involved sa drugs, hindi naman lahat nag-content niyan eh. Ako hindi ko nga kinontent yun eh. Hindi ko kasi alam. Hindi rin naman nabalita yun sa TV. Di ba? Ikinontent ba namin nila banat yun? Ikinontent ko ba yun? Hindi, why? Hindi siya binalita sa TV. Si Maharlika may mga binabalita. Sinasabi nyo rito. Ang lagi kong tanong, meron na bang resources yan? Or meron na bang prueba na totoo yan? O di ba hindi namin binabalita kapag wala kaming pinagkuhanan ng source? Pag hindi galing sa balita, hindi namin ibinabalita. O, paano mo sasabihin fake news yun? Talaga to si Barbers. Pakinggan natin itong napakahabang na to ni Barbers interview at isa-isahin natin word per word kung ano yung mga pagkakamali niya dito. Again re-reactionan lang namin itong interview mo. Barbers, kung ayaw mong ma-reactionan to, hindi ka sana nagpa-interview. Nagpa-interview ka eh. Publicly, nandiyan na yan. So, subject to scrutiny na yan. Kung hindi kami masaya sa interview mo na to, wala kang magagawa. Emosyon namin yun. Buhay namin to. Kung ayaw mo marinig yung sasabihin namin sa'yo, huwag kang manood ng mga content namin. Hindi kami takot sa'yo. 16 days kaming nandiyan sa KOJC. Isang buwan kami nandiyan. 16 days, bali lahat yung araw na kinakawawa kami dyan sa KOJC. Hindi nga kami sumuko eh. Ikinulong nga rin kami dyan, di kami pinalalabas eh. Hindi nga kami sumuko eh. So feeling mo, matatakot kami dito sa hearing nyo na to na alam naman namin na gagamitin nyo lang yung contempt powers nyo? Pag ako pinatawag nyo dyan, magdadala na ako ng kumot tsaka kulambo. Lahat ng mga patiunan, magdadala na ako. Dyan pa lang sa Congress, bit-bit ko na yung unan ko. Kasi takot na, alam mo kung meron talagang nakakatakot dito or meron talagang na-impose dahil dyan sa hearing ninyo, yung dami ng kinontempt nyo. Lahat ng inimbitan nyo dyan, kinontempt nyo. Kahit sumagot naman ng tama, pag hindi pasok sa inyo, pinakokontempt nyo. Tinan mo si Paduano. Are you lying? Mantakin mo, tanungin mo ako kung am I lying? Siyempre sasabihin ko, hindi. Nung sinabi ng pulis ni Wilkins ba yun? Nung sinabi na hindi ako nagsisinungaling, ikinontempt, putang ina, saan ka makakita ng ganyan? Kayo ang nag-a-assign, kayo ang nagsasabi whether itong tao nagsisinungaling or hindi. Tangina niyan. Kung meron na pala kayong mga verdict, pa nagpapatawag pa kayo ng tao? Yan ang Banatero! Yes! Right, so nagbabalik tayo mga kabalitaan. Ayun, napapakinggan nyo na ho itong yung Banateros. Thank you for watching. So, ayun nga po, talagang binibira ni Boss Dada itong si Kong Ace Barbers. Napakalaki pa namang mama itong parang si Batista din pala ito. Yung braso niya parang hita ko na rin eh. Sino ba pinakamalaki dyan? Si Banateros. Si Boss Dada. Talagang boss na boss yung forma no? Talagang laking mama, bouncer na bouncer talaga to. Mas malaki pa to kay Jude Asidre siguro, Asidre at ni JJ Suarez. Mas malaking mama pa to. Parang si Batista o di kaya si The Rock.
si Dwight ba yun? Johnson? Dwayne. Basta yun na yun. Tapos sinundan din ni Jay Guevara, ni Coach Oli, ni Banateros, yung isa, yung nakasalamin, isa katabi ni Coach Oli, hindi ko masyadong familiar. Kilala ko siya pero hindi ko alam yung pangalan niya. Familiar ko lang ho siya. Familiar lang yung pagmumukha nito. At itong si Tata, yung kanilang bossing talaga, no? Kanilang kinakampihan dahil nga po sa prinsipyo na talagang makabayan mga kabalitaan. Sa totoo lang po, wala na ho at hindi na rin ho tayo makakakita ng isang leader na makikita ho natin ang katapatan sa bayan kay Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Wala na ho talaga. Kailan pa kaya, ilang taon pa kaya tayo makakahanap ng ganitong leader kung sakaling si Inday Sara hindi makakatakbo sa 2028 presidential elections? Mga Duterte lang talaga mga kabalitaan ang may ganitong pang-uugali ho na makabayan at mapagmahal sa kapwa at kang kagandahan or yung kanilang isinusulong ay magandang kinabukasan para ho sa ating lahat mga kabalitaan. Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, wala ho tayong nababalitaan na harap-harapan yung pang-didikwat. Nalalaman lang po yan nung itinatag yung Philippine Anti-Corrupt Commission sa pamamagitan ni Chairman Greco Bilhica na siya ngayon ay kumakatawan, no? First nominee pala sa ating sa kanyang party list, yung Bisaya Gyud Party List mga kabalitaan. Na kung saan ay yung nakakatulong na lahat ng pera sa gobyerno ay hindi ho nabubulsa. Meron siguro nakakalusot pero kakaunti ho na lang. Kasi lahat ng pera ay nagagamit lalo na nung giyera sa Marawi, yung sa pandemic, yung legal na pogo ay nakakatulong ho yun mga kabalitaan, no? So, sa panahon ngayon, mahirap na ho. Kasi parang, ito, opinion ko lang po ito, dyan sa Kamara lang kasi, sa mayabang kapulungan, ay talagang para bagang mga spoiled brat na ngayon mga kabalitaan. No? Kinukonsinti nating presidente, hindi nakikialam kung ano naman nangyayari, lalo na ho sa ating Speaker of the House na ang lahat na may pakanahon nito ay siya lang naman ho. Kasi nga, siya ho makikinabang ho dito. At malapit na pong eleksyon kaya inisa-isa na ho yung mga vlogger talaga na lunod patay, ika nga, kumakampi sa ating dating Pangulong Duterte. At nitong ating pangalawang Pangulo Duterte Sara mga kabalitaan. So talagang binabalian na ho ng pakpak, inisa-isa na ho. Matapos tinanggalan ng prangkisa yung SMNI at ipinakukulong ho itong mga kaalyado ni Inday Sara, pati si Inday Sara, pinaparatangan na nagnakaw ng pera ng tong bayan. Hindi nila kinilala yung naging resulta ng Commission on Audit na wala hong nagawang panglulustay ng pera, pagnanakaw ng pera sa taong 2022-2023 mula sa Confi funds ni Inday Sara Duterte ay ipinagpatuloy pa rin yung kanilang paratang na betrayal of public trust di umano at kung ano pa yung accountability na sinasabi ho nila mga kabalitaan. Kaya ngayon, heto na naman, habulan na naman ho sa mga vloggers ay sana mamulat ho sila sa katotohanan at yung dapat pagtuunan ng pansin ay yung mga problema talaga na sa tingin ng mga kritiko na mali yung kanilang ginagawa ay dapat ipapakita ho nila sa kanilang mga kritiko na nagkakamali ho yung mga vloggers para naman ho sila ay mapagkakatiwalaan ho at hindi natin masasabi na namimersonal ng mga kabalitaan. Okay lang ho yan sa Singapore, sabi ko nga kanina. Dahil nga ang Singapore ay hindi ka naman talaga makakarinig ng mga negatibong balita ho sa loob ng kanilang bansa dahil maganda naman ho yung kanilang gobyerno. Para naman ho talaga sa lahat, pantay naman ho talaga sa lahat. Mantakin nyo pa mga kabalitaan, yung mga ayuda-ayuda ho nila. Sa panahon ng pandemya, lahat ng mga tao sa bansang Singapore ay nakakatanggap. Wala ni isa na hindi nakakatanggap. Dahil nga po, ay dinadaan ho sa pagdideposito sa bangko, malalaman ho talaga, hindi ho yung cash na bigay lang dito, bigay doon, perma lang dito, perma doon, wala. Talagang
bagsak lahat sa bangko at matatanggap right away in just split of a second, minute, matatanggap agad yung ayuda na wala nang pila-pila, wala nang pagtitipon-tipon, pupunta yung isang politiko, wala na ho yan sa Singapore, mga kabalitaan. Okay sana kung ganun ho. Bubusalan yung mga media, bubusalan yung mga vloggers para hindi ho makapagsalita ng kung anong mga pangyayari sa loob ng bansa. Kung maganda, mas lalong kung malago yung ekonomiya ng ating bansa, mga kabalitaan, wala tayong magagawa. Ganyan ho. Yun ang desisyon ho nila. Well, yun po. Sabi ko nga sa inyo, hinihintay ho natin yung komentaryo ni Boss Dada patungkol ho dito kay Ace Barbers, at ito na po, naibigay na ho natin sa inyo. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video ho natin ngayon, yung reaction video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at mag-comment, like, i-share nyo na rin po para tayong lahat ay laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At pakiusap po na lang din po, huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood hanggang matapos yung video ho natin, kabalitaan. Kaya sa muli, magkita-kits ho tayo sa susunod na mga oras. Tayo magbabalik sa karagdagang mga impormasyon, balitaan, komprehensibo at makatotohanang mga balita dito lamang sa ating munting bahay, ang Danagan Balita News Update Reaction Video. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mama, Chip Chip. Peace out.